So wala talagang ingay dito habang naglalakad tayo. May nasasalubong tayo. Ayan o, lalakad din sila. So alas 9 na dito ng gabi. So ganito yung itsura. Nag-uumpisa na siyang mag-ayos mga kabayan. Ayan o, mag-aayos na siya. So dahil nga ay palapit na kasi dito yung winter, dito na tayo ngayon mga kabayan sa area kung saan mag-ikot-ikot tayo dito sa lugar ng Greenland. So gaganda ng mga bahay dito. So mga nagtatanong pa rin sa akin mga kabayan kung paano ako nakapunta dito sa bansang Greenland. So nag-apply lang ako online mga kabayan. So yung recruitment pala nagpaalis sa akin ay work. So ang oras pala natin ay alas 8. Ayan, alas 8 na ng gabi. Ayan, yung maliit. So maliwanag pa rin mga kabayan. Pero hindi na siya ganito kaliwanag yung dati mga kabayan. Pagka alas 12 hanggang umaga, buong araw mayroong liwanag dito. So ngayon medyo dumidilim na siya. Pagdating ng alas 10 dito mga kabayan, alas 11, medyo dumidilim na sa dito kasi palapit na yung winter. Yung mga bahay dito mga kabayan. Oh. Ayan. So ito mga bato lang to dito. Wala talaga sa mga puno. Ano, sobrang tahimik talaga mga kabayan. Oh. Ganda ng mga kulay ng mga bahay dito. Halos mga kapareho lang yung design. Yan mga kabayan, sobrang ganda ng mga bahay dito sa likod natin. Oh. Yan. Tapos ang kukulay pa. Maglakad-lakad tayo dito. So dito sa Greenland mga kabayan ay winter tsaka summer lang yung alam ko dito ha. Kasi pagka summer mga kabayan, yun yung may araw. Tapos natutunaw yung mga snow dito sa gilid ng mga bahay. Pero sa gitnang bahagi nitong Greenland mga kabayan ay hindi siya natutunaw. Bali 80% talaga ng yelo dito sa buong taon yun. Hindi natutunaw yung mga yelo sa gitnang bahagi ng Greenland. So dito sa gilid ng mga dagat, dito lang nakatira yung mga tao. Dito lang pwedeng bahayan. Kasi yung gitna ay hindi pwede siyang bahayan dahil nga puro sa yelo. So pag panahon ng winter ay puting-puti talaga itong lugar na ito. Tsaka madulas yung mga kalsada. Siguro nasa 95% na yung yelo na papalibutan dahil nga ito pati mga bubong kalsada ay puro yelo dito. So kung napapansin nyo yung bukid doon, yan, nag-uumpisa na siyang mag-ayos mga kabayan. Ayan, mag-aayos na siya. So dahil nga ay palapit na kasi dito yung winter, so pagka napuno yan mga kabayan, ang bukid na yan, kakalat kasi yan bababa dahil sa sobrang lamig. Yun na yung tendency na uulan dito ng snow. Kaya dito madalas mag-snow dito, malakas yung hangin. So dito sa Nuk mga kabayan, ang panahon dito ay unpredictable siya. Minsan ay malakas yung hangin, tapos may kasamang storm. So hindi mo malaman yung panahon dito, paiba-iba siya. Kaya minsan gumagamit kami dito ng application para makita namin kung ano yung status ng mga panahon dito. Kasi minsan umiinit tapos biglang uulan ng malakas tapos malakas yung hangin. Baba tayo dito. So ito lang yung dagat dito mga kabayan ha. Yan. So nung pumunta ako dati dito mga kabayan, punong-puno ng mga iceberg yan dyan. Kasi napapadpad dito minsan yung mga iceberg. Yan o. Yan. So ang oras dito mag alas 8:30 na. Pero kita pa rin yung mga area dito. So may mga kuan pa doon mga kabayan, no? Nag-boat sailing ba yan? O fishing boat, yan, no? Yan, sobrang lamig niya mga kabayan. Yan. Tapos doon sa gitna, meron pang iceberg pa rin di natunaw. Tapos ito, nagiyelo na, oh. Nag-uumpisa na siya. Nung nakaraang linggo, wala pa yan mga kabayan. Ngayon nag-uumpisa na siya. Dahil nga palapit na yung winter. Tapos ayan, oh. Yan yung gamit na dito pang isda kasi yung kabuhayan dito. Tapos yung Nok International Airport mga kabayan, ayan na siya. Yung extension, dyan banda. So susunod, bibisitahin natin yan. Kasi walang international airport dito. Kaya ngayon meron ng direct flight papuntang Denmark. So yan yung na-construct dyan. So yan mga kabayan, no? Kinuha ko yung video na to. Maganda kasi yung mga bahay. Oh, tingnan nyo, kukulay. So alas 8:30 na ata ngayon ng gabi. So check natin yung cellphone natin. Oras. Ayan o, alas 8:44 mga kabayan, yung oras natin ng gabi. Pero ganito pa rin kaliwanag dito. Ayan. So magsasalita naman ako mga kabayan about sa pag-apply ko dito. So kadalasan pala kinukuha sa amin dito, pinakamarami ay cross-country talaga. Nasa Saudi, mayroong Taiwan, mayroong Bahrain, Qatar. So kahit saang lugar mga kabayan na abroad, basta outside Philippines siya kasi mas mabilis yung proseso. Meron namang nakukuha sa Pilipinas. Yun nga lang ay medyo matagal yung proseso dahil nga alam naman natin sa Pilipinas ay sinisiguro talaga nila yung pag-alis natin ay
legit, at saka yung mga papel natin kinukulikta talaga nila. Tapos siyempre may babayaran ka nun na placement fee, dahil mandatory yan sa Pilipinas. Yung kadalasan mga kabayan, may placement fee talaga, lalo na pag sa Europe country ka at saka yung sahod mo malaki. Kaya dito pagka sumahod ka ng malaki, siyempre malaki yung babayaran mo sa placement fee. Bukod pa yung working permit na babayaran mo, visa mga kabayan, ikaw kasi magbabayad nun. So depende kung sasagutin ng employer yung working permit mo. Pero yung placement fee mga kabayan, hindi ko alam, hindi talaga sasagutin ng employer yan. Kasi nga sa Pilipinas naman yan hinihingi. So kami, wala kaming placement fee na binayaran kasi sa Saudi nga kami nag-apply. Tsaka ako wala akong binayaran kahit ni piso mga kabayan. Dahil nga ang employer ko nasagot lahat ng mga ticket, pamasahe, tapos wala na kaming medical. Ito yung lugar dito, sobrang tahimik talaga. Ako lang naglalakad. So ako lang naglalakad dito mga kabayan. Yung bahay na dyan, oh. Tapos sa unahan, bukid, nagyayelo. Saka, ayan, halos walang katao-tao, walang kaingay-ingay. So sobrang tahimik talaga ng lugar dito. Pag naglalakad ka sa kalsada, wala kang maririnig na ingay. So safe na safe mga kabayan. So may mga tao naman din naglalakad eh, no? May mga aso sila. Ayan. So dito sa Greenland mga kabayan, dapat libang-libangin mo din yung sarili mo. Lalo na ako ay, yung anak ko hindi ko pa nakikita din. Saka ma-homesick ka talaga dito mga kabayan kung hindi mo libangin yung sarili mo. Pagka hindi ka sanay na malayo sa pamilya mo. Ayan oh, yung bahay oh. Sobrang ganda mga kabayan. Saka yung bukid na yun oh. Kahit wala siyang puno dito, malinis yung mga kabayan tingnan. Bakit tinawag itong Greenland na puro naman yellow ito mga kabayan? Dahil nga ay mayroong nakarating dito mga kabayan, no, magkukwento na lang ako. Nakasulat sa Google kasi nag-search din ako bakit tinawag itong Greenland. So ang Greenland pala ay tinawag ito na Greenland dahil si Eric the Red ay siyang nagtawag nito na Greenland. So bakit niya ito tinawag na Greenland? Si Eric the Red mga kabayan ay isang Iceland, sa Iceland siya nakatira. Nga si Eric the Red mga kabayan ay nakapatay pala siya ng Icelander. So bali yung origin talaga nila na lugar, yung mga magulang niya ay nanggaling sa Norway. Kaya itong lugar ng Greenland ay may halo itong Norwegian, tsaka Denmark or Danish. Tapos may mga Iceland din. Pero bihira lang yung mga Iceland. Kaya nung nakapatay yung papa niya sa Norway, bali lumipat na din sila sa Iceland. Kaya doon na lumaki si Eric the Red. So si Eric the Red naman ay nakapatay din siya ito sa lugar ng Iceland. Kaya sumibat siya mga kabayan papunta dito sa Greenland. Kaya nung naglayag sa mga kabayan, kasi uso dati yung paglalayag dati, napadpad siya dito sa bansang Greenland. Tapos nakita niya mga kabayan, sa south ng Greenland kasi mga kabayan, meron talagang mga green doon. Tsaka hindi siya sobrang lamig doon sa south ng South Greenland. Tsaka may mga kahoy din doon na nakita ko nung pumunta ako doon sa south ng Greenland mga kabayan, sa Kakurtok may mga kahoy doon. So nung napunta siya doon, tinawag niya na green kasi may nakita siya ng mga green ganito, mga laman green kasi. Pero isa lang yun sa pang-akit niya kasi para makahikayat siya ng tao, kasi nung mga panahon na ito ay halos walang tao dito sa part ng Greenland. Bumalik siya doon sa Iceland para hikayatin ang mga tao na meron siyang natagpuang lugar at pinangalanan niyang Greenland. So nung pagkarinig ng mga tao Greenland, ibig sabihin sa isip nila ay maraming mga puno, mga halaman, at saka doon na hikayat niya yung mga tao. So mayroon sa mga nadala mga kabayan, hindi ko lang kalimutan ko lang kung ilan yun sa nakasulat siya. So marami-rami siyang nakuha ng mga tao na dala niya pagpabalik dito sa Greenland nung bumalik siya sa Iceland para hikayatin yung mga tao. Ang iba mga kabayan hindi nakatuloy dahil nga ay may mga ice kasi silang nadaanan, mga iceberg. Siguro iba na disgrasya, yung iba naman ay bumalik, hindi na tumuloy. Kasi pag maglayag ka kasi dito sa Greenland mga kabayan, kahit summer maraming mga iceberg. Kasi nga nandito yung mga ice na sa gitnang bahagi, nasa 80% yung ice. Kaya yun ang story mga kabayan, dahil tinawag niya ito Greenland para lang daw maakit yung mga tao na pumunta dito at mag-stay. So yun mga kabayan, no? Tahimik na tahimik yung
alas 9 natin. So, ni-explore ko itong lugar na Greenland kasi nga hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito kasi nga sa construction lang ako nagtatrabaho mga kabayan. So hindi ko alam kung may mga bahay pa kami i-construct. So baka pagdating ng panahon ay wala nang trabaho so papauwiin kami. So at least ito memorable ito mga kabayan sa akin dahil hindi lahat ng tao ay gusto na makapunta dito pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. So pasalamatan ko pa rin mga kabayan kahit papano ay sobrang laking tulong ng lugar na ito sa akin. Ayan o, sobrang ganda pala dito. So hindi ko pa talaga naikot tong Greenland mga kabayan. So marami pa palang mga bahay dito na magaganda. So sa totoo lang mga kabayan, ngayon lang talaga ako nakaikot dito mga kabayan sa Greenland na dito na area. So malawak-lawak para dito mga kabayan kasi nasa 19,000 katao dito. Pero marami pa siyang mga bahay mga kabayan na hindi ko pa nakikita. Yun o, may mga bahay. So first time ko dito makapunta, mag-isang taon na ako. First time ko ito napasok dito. Napapaliparan ko lang ito siya ng drone mga kabayan. Pero hindi ko makakabisado kasi halos magkapareho kasi dito yung lugar nila. So halos yung mga kulay ng mga bahay, halos magkapareho. So yung may tao doon. Ayan, lalakad-lakad tayo dito sa lugar. Walang makikialam sa'yo, walang gagalaw. So safe na safe dito mga kabayan kasi less crime kasi itong Greenland mga kabayan. So itong Greenland pala mga kabayan ay nasakop ito ng Denmark. So ang Denmark malayo pa dito, nasa Europe country siya. So naging Europe lang kasi itong lugar nila ay dahil ang nakasakop ay Denmark. Pero kung hindi ito nasakop ng Europe mga kabayan, ay hindi ito Europe kasi part ito ng Amerika. So mga nagtatanong pa rin sa akin mga kabayan kung paano ako nakapunta dito sa bansang Greenland. So nag-apply lang ako online mga kabayan. So yung recruitment pala nagpaalis sa akin ay work in GL yun mga kabayan. So hindi yan siya agency, kundi online application yan. So bali ang mangyayari, mag-apply ka online mga kabayan. Magsabit nga ng resume doon. Kung sakali naman mapalad mga kabayan, kung medyo mataas-taas yung experience mo, kasi nga competition yan dito, mamimili talaga yung recruiter, yung akma doon sa skill na hinahanap nila. Saka siyempre mataas yung skilled mataas yung experience mga kabayan. Saka kadalasan dito kasi kinukuha sa amin mga kabayan yung mga cross country na kasi medyo mabilis kasi yung proseso. Pag alas 9 mga kabayan, 8:55. Yan, 8:55 ng gabi. So ganyan yung lugar dito. Oh, sobrang liwanag. Yan. So pabalik na tayo mga kabayan. So mayroon pala akong dalang sasakyan mga kabayan. Yan dun sa baba iniwan ko kasi nga gusto ko maglakad-lakad dito. Yan ang sobrang tahimik mga kabayan. Pag dito mga kabayan, dahil sa sobrang tahimik, ay nahuhumsik ako dahil namimiss ko yung pamilya ko. Pero ayos pa rin mga kabayan, kayang-kaya. Alam niyo naman, pag OFW tayo ay walang hindi kakayanin para sa pamilya. Ayan, dahil sa sobrang ganda ng lugar, tsaka tahimik, walang ingay. Tanging sasakyan lang makikita mo dito. Ayan. So lalakad-lakad tayo dito kung gaano ka-safe dito, kung may makita ba tayo dito na gagalawin tayo. Ayan o, yung mga bahay o. Diba? Sobrang ganda talaga. Ako'y pauwi na mga kabayan. Hinahanap ko yung sasakyan ko. Medyo nalito kasi ako dito. Halos magkapareho kasi yung mga dinadaanan ko. Tsaka yung bahay mga kabayan. Kaya medyo nalito ako dito. Ito kasi yung first time mga kabayan na makapunta ako dito sa area. So babalik na tayo dun sa sasakyan. Medyo napipress na yung kamay ko. Alam nyo dito mga kabayan pagka winter. Pag sobrang tagal mo na maglakad, ay nakakatakot din dito pagka ganito wala kang gloves. Dapat pagka winter dito mayroon kang gloves, tapos mayroon ka dito sa tainga. Kasi ang mga tendency kasi mga kabayan, yung mga tainga mga kabayan, lalambot yan siya. Tapos may tendency yan siya maputol pagka sobrang lamig. Yung tinatawag na frostbite. Yung sobrang lamig na paglalakad mo. Tapos yung mga daliri mo, magbabayulit yan mga kabayan hanggang unti-unti yung makuan siya, yung alam mo yung sa frozen siya, lalambot yan, may tendency na ma-frostbite yan. So titingnan nyo sa Google kung ano yung frostbite mga kabayan sa sobrang lamig. So dito sa Greenland naman, nasa Sanok City, nasa 20 degrees lang yung lamig dito, negative 20 pagka winter. So pagka may kompleto ka naman ng gamit, yung mga gamit na gloves dito sa tainga, so kayang-kaya lang naman yung lamig mga kabayan. Yan, pabalik na tayo. So sobrang liwanag pa rin yung alas 9.
kahit wala ng araw. Yung araw nandun na bumaba kanina. So pabalik tayo mga kabayan, medyo naninigas na yung kamay ko sa lamig dahil malakas yung hangin. So okay lang sana kung malamig sa mga kabayan, basta hindi lang malakas yung hangin. So ngayon mga kabayan, nandito na tayo sa sasakyan. So may dala kasi akong sasakyan kasi medyo mahirap ngayon mga kabayan, medyo malamig-lamig siya. So medyo naninigas na yung kamay natin dahil nga malamig nga ngayon, malakas yung hangin. So ako'y pauwi na mga kabayan, no? Ayan. So, ingat po kayo palagi mga kabayan, and God bless po. Salamat po sa panonood sa lagi sa aking mga video. Papakita ko lang at share ko lang dito yung lugar ng Greenland. So, tingnan mo naman yung mga bahay. Sobrang ganda. Ayan, sarap. Papasok na tayo sa sasakyan kasi nga medyo nakukuha na yung kamay ko mga kabayan dahil sa lamig. So, dito sa sasakyan mga kabayan, mayroon tong heater. Kasi hindi pwedeng walang heater to dito. Kasi nga, malamig yung lugar nila. Pag nagpa-park ka, so mapuprosin ka pag walang heater. So yun lang mga kabayan, maraming salamat sa panonood. So medyo gabi na siya, alas 9 na ng gabi. So God bless po.